Praise God! Happy Thursday po sa ating lahat. So ako pong muli, si Judea Baban from the Sanctuary Church Community Fellowship International. And welcome pong muli dito sa ating daily morning tilak. So as we start po sa umagang ito, let's pray po. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw, sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin upang muling pagbulay-bulay na itong mga salita nyo nawa po sa verse and sa prayer focus po na tatalakayan namin sa mga oras na ito. Kayo po yung patuloy na manguna na nawa po sa mga patuloy na makikinig and taga-subaybay ng aming morning tilaok ay buksan nyo po yung puso't isipan ng bawat isa nang sa gayon ay madali kayong makapangusap, maging receptive ang bawat isa sa amin and magkaroon talaga ng application sa buhay namin. Kaya Lord God, we entrust you everything. In Jesus' name, amen and amen. So ang focus verse po natin para sa araw na ito ay magmumula po sa Isaiah 40 verse 8. Sinasabi po dito, "The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever." So this devotion po ay pinamagatan kong unshakable. And our prayer focus for today po is pray that when hardships arise, we need a solid foundation on which to stand. So, ito pong verse natin today, it expresses po yung enduring and yung unfading power ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi sabi nga po, 'di ba, dito po sa Tagalog version ng verse po natin para sa araw na ito, sinasabi po, "Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman." Na yung mga nakikita natin dito sa mundo, nakikita natin ng mata natin sa paligid natin, kahit na yung itsura natin, ay hindi yan pansamantala lamang yan. Temporary lang yan. Pero yung salita ng ating Panginoong Diyos ay mamamalagi, magpakailanman. Ibig sabihin po, we can trust in the Word of God that remains yesterday, today, and forever. Na kumbaga sa salita ni Lord Jesus, meron tayong assurance sa mga salita niya, sa mga plano niya, sa buhay natin, sa mga pinag-uutos niya sa bawat isa sa atin. And sa buhay po natin, hindi talaga maiiwasan or hindi talaga mawawala yung hardships and yung challenges na isi-shake talaga yung pananampalataya natin sa Kanya. Kaya it is so important po talaga na meron tayong solid foundation, na meron tayong matatag na kinakapitan. And ito po yung sinasabi sa prayer focus po natin today, na when hardships arise, we need a solid foundation on which to stand. And walang iba ito, kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos, na hindi nagbabago at kailanman ay hindi magbabago. Kasi madali lang talaga tayo babagsak if we don't have yung solid foundation. Lalo na pag nasa times tayo ng buhay natin, nalugmok na tayo, hinang-hina na tayo, and kumbaga wala na tayong lakas para ipagpatuloy pa yung paggawa natin ng part natin sa kingdom niya. Na ang bilis nating madala sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. And marami din po sa atin ang mabilis matangay sa agos ng mundo. Na sa atin, kung ano yung inaayon ng nakararami, ay akala natin tama. Kaya nakikisang-ayon na din tayo na kinakalimutan natin yung beliefs natin based sa opinion ng ibang tao. Kasi nga po, wala tayo sa tamang pundasyon na dapat kinatatayuan natin. Kaya sa atin po, hayaan natin na si Lord yung mag-control sa buhay natin. That we are following His leading sa buhay natin. Na siya yung maging solid foundation natin. Nang sa gayon, kapag dumating na yung mga trials, yung mga hardships sa buhay natin, hindi tayo basta-basta matitibag. Hindi tayo basta-basta babagsak. Dumating man yung mga distractions,
dumating man yung mga temptation sa buhay natin, hindi tayo basta bibigay. Kasi meron tayong solid foundation which is our Lord Jesus Christ. And syempre, yung mga salita niya. Kaya, sobrang importante din po talaga na rooted tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Na we are meditating His words. We are spending time with our Lord Jesus Christ. Kaya, ngayon po, I will be sharing with you yung ilan po sa mga benefits when we have God as our solid foundation ng buhay natin on which to stand. So, unang-una po, assurance. Sabi nga po, that standing firm and making God as our solid foundation helps us persevere during difficult times. Dahil alam natin na kahit anong mangyari, ay kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Every step of the way. Sa anumang kaharapin natin sa buhay, habang patuloy nating ginagawa yung God-given purpose natin. At tandaan po natin that His faithfulness ay source natin ng assurance natin that He will never ever leave us nor forsake us. And second naman po, confidence. Kasi po kung alam talaga natin who holds yung future natin, who holds yung life natin, it can give us the confidence para harapin yung bawat araw with joy and hope. Kasi alam natin na yung bawat ginagawa natin for His kingdom, yung bawat efforts na ginagawa natin, hindi naman yan ibabaliwala ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito po ay patuloy tayong ini-encourage and pinapaalalahanan na yung bawat pangako sa atin ni Lord Jesus, kung pangahawakan lang natin talaga yung mga salita niya, it provides a strong foundation for our trust in Him and what He has done para sa bawat isa sa atin. And pangatlo po, joy. Kasi truly po kapag we are standing with God and talagang siya yung pundasyon ng buhay natin, we experience joy even when life doesn't go as planned. Kahit na hindi natin gusto yung mga nangyayari sa buhay natin. Kaya sa atin po, tandaan natin na knowing that God is with us, ano man yung mga mangyari sa journey natin dito sa mundong ito, habang ginagawa natin yung God-given purpose natin dito sa mundong ito, it helps us to find peace and contentment despite sa mga hardships na nararanasan natin. And syempre po, lastly, number 4, syempre, hindi mawawala yung victory. Kasi standing firm sa promises, standing firm sa salita ng ating Panginoong Diyos, it will help us if we will let Him be our solid foundation. Syempre po, it allows us na maging victorious din laban sa anumang obstacles, laban sa anumang hardships or situations na kaharapin natin, na we can trust in Him to provide the victory no matter what happens. Kaya sa pagtatapos po, sabi nga po again sa prayer focus po natin today, pray that when hardships arise, we need a solid foundation on which to stand. Na kung sa sarili lang po kasi natin tayo aasa, syempre po bilang tao, nanghihina po tayo, marupok tayo, and mabilis tayong matangay sa mga nangyayari sa buhay natin. Kaya ito pong prayer focus po natin today ay patuloy tayong pinapaalalahanan na sa buhay natin, kailangan talaga natin ng solid, ng unshakable foundation, which is ang salita ng ating Panginoong Diyos. Nang sa gayon, when hardships arise, hindi tayo mabilis bibigay. Kaya, tandaan po natin that our Christian life should be anchored ng salita ng ating Panginoong Diyos and ng pagmamahal niya. Because God wants us to build our life on the unshakable foundation. Kaya manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mensahe niyo po sa amin ngayong umaga, na kailangan talaga namin sa buhay namin ng solid foundation, ng unshakable foundation, at walang iba po ito kundi yung mga salita niyo. Walang iba po ito kundi ikaw mismo. Kaya nang sa gayon ay
hindi kami basta bibigay kapag nandiyan na yung mga hardships ng buhay namin, kapag nandiyan na yung iba't ibang circumstances na nararanasan. Kasi meron kaming matatag na kinatatayuan, meron kaming matatag na kinakapitan, which is yung mga salita mo. Kaya, salamat po sa patuloy mong reminder sa amin sa bawat umaga, Lord God, na nakakapakinig kami ng mga mensahe mo. Kaya, we also pray din po yung prayer request po from our co-warrior, Sister Angeline Mendoza, healing for Noel, continuous physical, mental, emotional, and spiritual healing for Cyrus, and physical healing for her joints. Na sabi nyo nga po na sa bawat latay po na natanggap nyo sa krus ng Kalbaryo ay kagalingan sa aming mga karamdaman. Kaya Lord God, naniniwala po kami and we claim yung healing sa pangalan mo dito kina Noel and kay Cyrus, Lord God, na yung kagalingan na ipagkakaloob mo sa kanila ay makita ng mga tao sa paligid nila kung gaano ka ka-powerful, kung gaano ka kadakila sa buhay ng bawat isa. Kaya Lord God, maraming salamat ngayon pa lang sa kagalingan na ipagkakaloob mo sa kanila. And we also pray din po yung bansang Israel. Nawa po, kayo po yung patuloy na magbigay sa kanila ng peace and will nyo po talaga yung masunod sa bansang Israel na kayo po yung patuloy na manguna and kalooban nyo po yung masunod sa bansang Israel na anuman po yung nangyayari sa bansa na iyan, will nyo pa rin po yung masunod. Kaya Lord God, ganun din po sa mga papasok pa sa school, sa trabaho, kayo na po yung patuloy na mag-ingat sa kanila. And i-bless nyo po yung patuloy na taga-subaybay ng Morning Tilaok ng TSCCFI. Kaya maraming pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. So, salamat po sa inyong patuloy na pakikinig ng aming Morning Tilaok. God bless us all po.